Mga ka-native, nakaranas na ba kayo na minsan nauubusan tayo ng feeds, no? Kasi merong mga hindi pa available, naubusan sila ng stocks, no? So maghihintay tayo na dumating yung stocks ng feeds natin. So ano ba yung mga alternatives na mga feeds na or mga pagkain na pwede nating ibigay sa ating mga alagang manok? Yan, pag-uusapan natin yan. Tayo, kahit meron tayong agrivet, minsan nauubusan din tayo ng feeds, no? Ano ba yung posibleng rason? Minsan yung time na sana na madi-deliver na yung distributor natin, kaso nga lang nasira yung truck, no? Minsan delay dahil malakas yung ulan, hindi sila makapaghakot, no? Para makapag-mix tayo ng feeds. So kulang yung ating materyales. And siyempre, tayo din po, no? Halimbawa, noon, yan. Ako, minsan, wala tayong budget, no? May nakakaranas na rin dyan sa inyo, no? Baka meron din. Yan. Halimbawa, kulang sa budget, pang half day lang yung, pwede na, yung budget natin na ipapakain sa ating mga alagang manok. So, ano ba yung pwede nating ibigay sa ating mga alaga na hindi masira yung kanilang pangangatawan or yung kanilang performance? Unang marerecommend ko, siyempre, moringa, malunggay. Ito, kumakain talaga yung mga manok natin. No? Pero, wag lang din araw-arawin or umaga-hapon. Kasi, yung manok, nagsasawa din po. Sample, oh. Yan, pagkapitas natin, bumaba agad yung iba. At ngayon, ay kakain sila. No? Ito, matagal na natin na breeder to, si One Eye. Bulog kasi yung isang mata niya. Yan, pero solid na solid yan dito sa atin. Carabao grass, no? Pwede ito sa ating mga alagang manok. Pero abot sa damo, may mga damo kasi na nakakasama sa manok natin and meron ding hindi okay sa kanila. Yung tested nyo lang, yun lang yung ibigay natin sa ating mga alagang manok, no? Kasi minsan, yung damo nagkakos din po ng mga parasites at pwedeng madamage yung inyong manok. Dito sa mga Rhode Island Red natin, magbigay din tayo. Yan. Yung may tanim na kasi dito, hanggang Black Ostrorp lang na pen, no? Kasi dati pa lang meron na po itong moringa. Na-ready na natin yung moringa. Yan. Kapag nagtanim kasi tayo ng maliit na moringa, minsan papatayin lang yan ng manok, no? Huhukayin lang yung pinagtaniman natin at mamamatay yung moringa. Dapat talaga bago tayo mag-alaga ng manok, or bago tayo maglagay ng manok, may mga tanim na tayo. Yan. No, so yung moringa, alam naman natin na masustansya. No, sabi nga nila kahit walang bahay basta may tanim na malunggay. Yan. No, pero depende yan sa inyo. Napakaganda po ng moringa. Wag lang talaga araw hapon, no, kasi nga talaga magsasawa yung manok natin. Yung rason din kung bakit ako nag-umpisa ng manok, no, isang rason ay meron akong pagkukunan ng kanin, mga tira-tirang kanin, no. So yung kanin na yon ay tinesting ko yun sa manok natin, no. Kaso nga lang no, ng pandemic, nag-stop yung ganong pagkukuhanan ko. Kaya wala na akong mahanapan. Kaya nag-shift ako into mais. Yan, mais, hammered corn, corn grits, no? Dumaan tayo sa ganyan bago tayo gumamit ng mga commercial feeds. And ngayon, may sarili na tayong mixing ng feeds na syempre binebenta din natin sa agrivet natin, no? Na sa halagang 30 pesos, 33 pesos at saka 31 pesos, no? Pang breeder, growers, saka pang starter. About sa booster, wala tayo. Sa booster kasi dapat talaga branded na feeds yung ating gagamitin, no? Yung mga kilala, syempre, V-Pro 1000 or Gallimax 1. Yun yung ating ginagamit, no? Yan, no? Kita nyo naman. Yung iba, hindi mahilig sa damo. May mga manok na hindi mahilig sa damo and meron ding iba, no? So, hindi siya pwedeng gawing primary feeds. Kung meron kayong mga pelletizer, pwede yung gamitan ng moringa leaves, no? Or moringa extract. Mas maganda siguro kung moringa extract. Kaso nga lang, hindi ko lang alam kung magmo-molds agad siya. So, sa ganitong pamamaraan, merienda lang po yan, no? Hindi siya pwedeng gawing primary na feeds. So, doon naman sa kanin, okay din po siya, pang merienda lang din po. Kasi nga, more on carbohydrates lang. Iba talaga yung may mga vitamins, yan. So, yung gamit kong vitamins dito, no, breeder ADE,
yan, at Progen Z. Yun yung ginagamit nating feeds. And dun sa minimix naming feeds naman, meron na rin siyang free na vitamins na hinahalo kami. Yun po yung King's Vita Plus. Yan, no. So, meron din po yan sa Agribet natin and pwede kayong makabili sa murang halaga lang. Pinakamura dun po sa Agribet natin, no. So, meron tayong kahit yung mga bagong baba natin, no, na RTLs, no, ay hindi po mahilig sa damo. Yan. No, kaya hindi siya pwedeng gawing primary feeds. Ngayon naman, try natin magbigay ng tinapay. Dati, sa tindahan ng lola ko, kapag may mga malapit na ma-expire na tinapay or may makikitang konting molds, yan, pwedeng ibigay po sa mga manok natin. No, meron tayo maganda no ngayon dahil meron akong sample ng pa-expire na or may nakita akong molds na tinapay. Bigyan natin sa manok natin. Yan, ito, may dala-dala tayong pa-expire na at meron din ako nakita yung expire na. Pero wag lang po yung sobrang nagmo-molds na, toxic na po yun para sa manok natin. Yan. Yung ibang bakery kasi, minsan naman nagbebenta sila ng ganito. Yan, pagpakain sa baboy or sa manok. Yan. Pwede po natin to ibigay sa ating mga alaga. Ito naman, may konting molds lang. Yung itong ganito, wala pang molds. Yan. No, so may mga tira-tirang tinapay dyan, kanin, pwede pong pang merienda ito sa ating mga alaga. So, halimbawa, half day lang po yung budget natin ngayong araw, no? Yan, ihagis lang po natin. Yan. Napaka gandang panoorin, no? Yan. Ito pa, tinapay. Merienda kayo. Maganda siguro kung papasok tayo, no? Yan ang panoorin. So may mga pagkain yan sila dahil nga tayo, only feeding 120 grams per head. Halimbawa naman, wala kayong tinapay, crack corn lang, okay lang naman. Kaso nga lang, sa crack corn, hammered corn, tahop, talagang yon. Yung crack corn tsaka corn grits okay naman. Pero hindi siya masyadong maganda sa pangangatawan ng manok dahil nga nagsasawa din po sila. At saka hindi po siya masyadong malasa at magsasawa talaga yung manok. Kahit nga sa commercial feeds, nagsasawa din po yung manok. Kaya minsan, nagbibigay din po ako ng crack corn sa ating mga alaga. No? Yan, mga merenda. Yan. Parang lang, dessert. Yan. Papasalamat natin sa kanila dahil sa maganda nilang produksyon. Doon naman sa tahop mais, palay, no? Parang waste na po kasi 'yon. So, wag na lang kayong bumili, masasayang na yung pera nyo kapag bumili po kayo ng ganun. Mas maganda yung bilhin nyo na lang ay mais, no? Mais po yung bilhin natin. Kung walang-wala po talaga at wala kayong mahanap ng mga ganito. Or wala kayong malunggay, wala kayong tinapay, or wala kayong ekstrang kanin. Yan. Mais, nagluluto din po ako noon, no? Bago ko binibigay, niluluto ko muna yung mais, wet feeding. Pero kung hindi sanay sa wet feeding yung manok natin, posibleng masira lang yung feeds. At pagka kinabukasan nun, medyo maasim na po yun at di na po kakainin ng manok. At yung problema naman kasi kapag bulok na yung nakain ng manok natin, pwedeng maging toxic yan at hindi po mangitlog yung manok natin. No? Kasi nga toxic yung kanilang kinakain. At pwedeng masira yung kanilang mga lamang loob or syempre yung katawan talaga ng ating manok. Yung mga nasubukan natin dati, sapal ng niyog at saka banana, saging. No? Kasi nga malapit kami dito sa Dole Plantation. Maganda yung yung saging, no? Yan. Yung sapola, okay din, basta hindi po siya umabot ng 10% sa kabuuang pagkain ng manok natin, no? Ang sapola po, yung kasi, yung sapal kasi ng niyog, no, ay pwede po mag-cause ng sapola or excess fat sa manok natin. So, pwedeng hindi na mangitlog yung manok natin at syempre, nakakasawa din po yung sapal ng niyog kapag yun po yung ginawa nating primary feeds, no? Yung ibang mga magsasaka, nabibigay sila, no? Kasi nga para makatipid. For consumption, okay lang. Pero for kung business, hindi po pwede ng sapal ng niyog. Kasi nga pang business po itong manok natin. Hindi siya pwedeng pakainin ng sapal ng niyog na umaabot ng 10% sa kabuuang pagkain sa isang araw.
Kaya nga, ma-advise ko, merienda lang talaga. No? Konti lang ibigay natin. Tapos, or pwede din maghalo, pero konti lang po talaga. Kasi nga, mamantikain po yung, yung sapal ng niyog. Yan. So, yung saging naman, okay lang. Masustansya naman yung saging. Pero merienda lang din. No? Or pang half day na budget. Yan, pwede sa ating mga alagang manok. So, based lang po yan sa mga experience natin. Kasi nga, marami na tayong na-try na pagkain dito sa ating mga alagang manok. Pero kasi ngayon, dahil may budget na po itong manukan natin, no, kasi nga, kumikita din po yung ating mga alagang manok, hindi na tayo nabibigay nun ng sapal ng niyog, saging, hindi na po ko naghahanap. Itong tinapay, paminsan-minsan lang kapag may mga expire doon sa tindahan ng lola ko. Yan. No? Yun lang po yung kinakuhanan ko. Kasi nga sayang naman yung tinapay. Tapos, malunggay, yan, syempre nagbibigay tayo sa isang linggo, siguro 2 to 4 times a week tayo nagbibigay ng malunggay. Kasi kapag inawaraw-araw natin ito, magsasawa din po yung manok natin at masasayang na at mauubos din po yung tanim nating malunggay. No? So, sana may natutunan kayo mga kanitib dito sa video na to. Malaking tulong po to para sa mga gustong makatipid sa pag-aalaga ng manok. Lalong-lalo na nagsisimula pa lang. At syempre sa mga kahit may mga manukan na rin na gustong makatipid na pwedeng maghanap ng alternative feeds na katulad dito. So, yun lang pa yung mga nasubukan ko. Kung may nasubukan kayo na iba pa, please comment nyo lang sa comment section. At yung feeds na sabi ko kanina 30 pesos, 31 pesos, 33 pesos ay mabibili nyo lang po sa Polomolok Native Chicken Agri-Vet Supplies na dito matatagpuan sa Polomolok, South Cotabato. Maraming salamat mga kanitib.